Yung top-up code po ay kailangan bayaran. Kailangan po natin bilhin. Mamaya po, i-explain ko sa profit sharing kung bakit kailangan bayaran or kailangan bilhin ni operator yung top-up code. Nakalagay po dito, less 10% po kapag bibili sa operator ng top-up code kay Capit Wi-Fi. Mamaya, explain ko po yan sa profit sharing. Okay? Dahil sa 10 po yung binili natin, worth na tig-piso, 10 pesos po supposedly yung ating babayaran. So dahil nga po less 10%, 9 pesos na po yung total. And meron po ditong option kung pwede natin siyang bayaran ng ating Capit Wi-Fi balance. So meron na rin naman po akong Capit Wi-Fi balance, kaya po ito yung pipiliin ko. Pero kung wala pa pong income, GCash or Maya po yung gagamitin ko. Gamitin ko na yung wallet ko. Pay now. Proceed. Alright. So, dito makikita nyo kasi yon, dito kinukuha sa Capit Wi-Fi balance. Dito namin dinideduct. Kapag Capit Wi-Fi balance ang ginamit mo. Okay, so bumili tayo ng top-up code. Supposedly, dapat mag-appear na yung dito. Ayun na. So, ito na yung top-up code. 10 unused, 0 use, 0 save. Para makita po natin yan, tapos ma-print, pindutin lang po natin itong print icon. So, ganyan po yung magiging itsura niya. Ito na po yung mga top-up code natin. Gugupitin po natin yan, tapos iiwan natin kay Aling Nena. Okay? Ayan. So ngayon po, balik tayo kay client. Kunwari, binili ni client tong top-up code na to, na 7W. Kunwari, si client pumunta kay Aling Nena, tapos bumili siya ng top-up code na piso, na valid for 1 hour. 7 W Y E N T XP. Ayan. So, kita niyo po, nakapag-browse si client. I mean, nakalagin si client. So, pwede po siya mag-start browsing para makapag-internet na. So, start browsing. Ayan. So, check po natin kung mayroong internet. Speed test. Ayan, meron na siya internet. Okay? So, ganyan po nag-work si top-up code. So, kahit wala po GCash or e-wallet si client, ay makakapag-internet po, magagamit po ni client ang Capit Wi-Fi. So, i-refresh na po natin to kasi dapat po meron na po dyan na one use. Ayan. Kita nyo, one use, one sale, and remaining is 9. So, tindahan ni Aling Nena. So, madali pag-monitor. Pag tinignan po ulit natin to, makita nyo dito ay use na po itong isang top-up code. So, hindi na siya pwedeng gamitin. Hindi siya pwedeng mabenta. Okay? Naliwanag po ba? Next is profit sharing. Na-discuss ko na po yung mga parameters ng Unified Wi-Fi System, kung ano yung SSID, i-round down ko lang po ulit. SSID, Capit Wi-Fi Coilless Vendo, ay naka-fix, hindi pwedeng palitan dahil nga po unified. Surfing rate is fixed dahil nga po unified. Surfing load is no post dahil nga po unified. And kay client mode naman po of payment ay e-wallet or top-up codes. So ngayon po, proceed po tayo sa profit sharing. Okay, let's proceed to profit sharing. Paano nga ba mag-i-income si operator sa isang unified Wi-Fi system? Paano magiging kitaan?
at hatian ng mga operator kung ang client ay maaari magpalipat-lipat o mag-roaming gamit ang kanyang surfing load. Meron ako ditong sample profit sharing calculator para mas mabilis nyo maintindihan kung paano dinidistribute ng aming system ang earnings. Pero bago po tayo magsimula, may 3 bagay po na dapat yung matandaan. Number 1, every 12 midnight o madaling araw lamang po nagko-compute at nagdi-distribute ng earnings si Kapit Wi-Fi sa mga operator. So pag nag-top up si client, umaga, hapon o gabi man yan, ay sa alas 12 pa ng madaling araw yung magre-reflect sa inyong Kapit Wi-Fi balance. Okay? So number 2, pangalawa, si Kapit Wi-Fi ay nagdi-deduct ng 15% as system charge sa bawat top-up ng clients. Ito po ang ginagamit ng aming company pambayad sa server, hosting, SMS at kung ano-ano pa. In exchange ng libreng controller at paggamit nyo ng aming system. Number 3, tuloy pangatlo, hindi po entirely nakabase sa time usage ang magiging income ni operator. Okay? Actually, kahit 15 minutes or 1 minute lamang ang paggamit ni client ng kanyang surfing load sa inyong AP, kung sa'yo lang naman siya nag-connect at hindi na lumipat na yung pang operator, ay masosolo mo yung operator share. Equivalent 85% ng plan amount ni client in that day. Para mas maintindihan natin maigi, punta tayo sa example. Dito, si client ay nag-top up ng KW20. Okay? Or 1 day unlimited internet sa oras ng 7 p.m. February 2, 2024. Sabi dito sa summary, a plan description ay 1 day unlimited internet. Total plan duration is from 7 p.m. February 2 to 7 p.m. of February 3. 24 hours po siya. Okay? And ang total plan amount ay 20 pesos, equivalent to sa price. Ang total system charge is 3 pesos na equivalent sa 15%. Ito po yung dinideduct ni Kapit Wi-Fi. Okay, so 3 pesos lang siya ng out of 20 pesos. Ngayon sabi 15% lang. And 17 pesos po ang mapupunta sa mga operator. Okay? So kung solo ko lang na operator, hindi lumipat si client, itong 17 pesos na to ay ma-expect mo ito sa inyong Kapit Wi-Fi balance. Okay? Para malitalyo natin, ma-breakdown natin, proceed tayo dito sa breakdown. Tulad po ng sinabi ko kanina na every 12 midnight or 12 na madaling araw lamang po nagko-compute si profit sharing. Dahil sa oras lamang po na yan na pwede natin makuha ng buo ang logs ni client and ng AP. Okay? So, kung si client nga po is nag-top up ng 7 p.m., so meron po siyang blunt duration na February 2 ng 7 p.m. hanggang 11:59 ng February 2. Equivalent po yan sa 5 hours. Okay? So, 5 hours po yung i-compute ni system natin. Okay? Next na po gagawin is kukunin po yung plan amount. Ano po ba yung plan amount? Madaling sabi, ito yung kumbaga ito yung nagastos ni client on that period. Okay? So, sabi dito is meron daw 4.16 pesos na nagastos si client from 7 p.m. hanggang 12 midnight. Paano ba kinuha yan? Ito po yung computation. Yung February 2 plan amount is equivalent to total plan amount divided by total plan duration multiplied by February 2 plan duration. So, yung February 2 plan amount daw is equivalent to total plan amount, which is 20 pesos, yung price po ng plan. Total plan duration, which is 24 hours, yun yung validity ng plan. Multiply by 5. Yung 5 is yung plan duration from 7 p.m. to 11:59 p.m. So, kaya lumabas po yung 4.16. Ito po yung nagastos ni client on that day, February 2. Okay, so kung matatandaan nyo po na 20 pesos yung tinap up ni client,
meron na siya nagastos na 4.16 pesos from 20 pesos. Okay? So, system charge. System charge is 15%, kaya lumabas yung 62 pesos. Ito po yung pupunta kay Capit Wi-Fi. Ito po yung share ni Capit Wi-Fi. Sobrang baba. Okay? Dito po kumukuha ng pang-bayad sa server and pang-bayad sa SMS, kung ano pa man, from OPEX ni Capit Wi-Fi. So, yung matitira from 4.16 minus 0.62 centavos, which is 3.53, ito po yung papasok na sa mga operator. Pero for this example po, isa lang naman yung operator. Kaya buo niya makukuha yung 353 pesos. Okay? Regardless po yan kung ilang oras yung paggamit na client, na basta hindi po lumipat sa iba yung client, ay makukuha niya po ng buo. So, paano po yung basis ng computation niya? Ganito po yan. Yung amount share, ito, is equivalent to client time usage, which is 3 hours, divide by total client time usage, which is 3 hours, kasi yun lang din man po yung paggamit niya. Wala naman siya ibang pinagamitan eh. Kaya 3 hours din to. So, multiply by operator share, which is 3.53 pesos. So, 3 divided by 3 is equivalent to 1. Multiply by 3.53, kaya 3.53 pesos yung share ni operator 1. Okay? So, sir, bakit naman po ganun? 20 pesos yung tinap up ni client, pero 3.53 lang yung makuha ni operator. So, ang sagot po dyan ay hindi pa po tapos yung plan ni client. Kung matatanda niyo po, ang kinompute lamang po ng February 3 na madaling araw is yung usage ni client ng February 2, 7 p.m. to 11:59 p.m. So, meron pa siyang i-compute na 12 a.m. ng February 3 hanggang 7 p.m. ulit ng February 3. Pero, i-compute po yan is pagdating na ng February 4 na madaling araw. Kasi nga po, tulad ng sinabi ko kanina, yan lang yung time natin na pwede makuha na kompleto yung logs. Okay? So, next is, ganun lang din mo yung gagawin. Pare-pareho lang yung scenario. Pare-pareho lang yung computation. Papalitan lang natin ng duration. Kasi yung duration kanina is 5 hours. Kasi kanina from 7 p.m. to 12 p.m. Ito naman is from 12 a.m. to 7 p.m. So, baliktad na. Kaya naging 19 hours po ito. So, pag pinalit natin yung value kanina, yung 5, ginawa natin 19, ito po yung lumabas. Yung plan amount is 15.84 pesos na. Kumbaga, ito na yung nagastos magagastos o nagastos ni client sa second day niya. Okay? February 3, 2024. So, ang system charge is 2.37 pesos, equivalent sa 15 pesos. 15% na charge ni Capit Wi-Fi. So, ang matitira nyon is yun ang pupunta sa operator sharing. So, in this case, naglagay tayo ng dalawang operator na. Kunwari, nagpalipat-lipat na si client. Tandaan nyo po, ng operator share is 13 pesos 0.46 centavos para sa February 3, 2024. So, si client gumamit doon ng 3 hours sa operator 1 and gumamit siya ng 1 hour sa operator 2. Ang lumalabas dito na amount share ni operator 1 is 10.9 pesos and the operator 2 is 3.36 pesos. So, paano ba ginawa yan? Ang ginagawa po niyan is ganito. Operator 1, same scenario. Amount share is equivalent to client time usage divided by total client time usage. So, ang pinagkaiba lang nito sa una is 4 na yung total client usage. Kasi po, 4 hours yung ginamit ng client sa February 3. Okay? So, 3, compute natin sa operator 1. Operator 1 amount share is equivalent to 3 hours yung usage sa kanya divided by 4 na total usage times 13.46. Ito yung amount na pagkukunan. Kaya lumalabas na 75%, 0.75 or 75% ay mapupunta kay operator 1, which is equivalent to 10.95 pesos. 75% ng 13.46 pesos is 10.095. So, paano po si
operator 2. So, same pong computation. So, client time usage divided by total client usage. Kung transpose natin, 1 divided by 4 multiply by operator share, which is 13.46 pesos. So, lumalabas 0.25 times 13.46, which is equivalent to 3.36 pesos. So, yan po yung magiging hatian. Pinasimple ko lang po dito, 75% kay operator 1, 25% kay operator 2. So, ganun po tumatakbo yung profit sharing. Kung dumagdag pa po tayo ng operator 3, so kukunin lang po natin yung total client usage, time usage, tapos same. Babalik natin dito sa ganitong computation. Okay po? Naintindihan po ba? Ganun lang po kadali yung unified profit sharing.